Pinagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po'y ginugunita natin si San Juan de la Cruz, Saint John of the Cross. Pangalan na lang po ay talagang very religious na. Kahapon binigyan din natin si Juan, God's gracious gift, de la Cruz of the Cross. Bakit po siya tinawag na John of the Cross? Sigurado po ang ating eksplanasyon ay dahil siya ay merong espesyal na kaugnayan sa Panginoon. At lalitigit ang kanyang espesyal na kaugnayan sa banal na krus. Kaya naman makikita po natin ang napakarami po niyang mga writings talking about his relationship with Jesus, the humiliation, sufferings, persecution na kanyang naranasan. Kaya naman nung siya po ay bata pa, ang kanya pong tatay ay accountant ng isang mayamang tao. Pero dahil lang tatay po niya nainap sa kanyang nanay na mas mababa ang estado sa kanya, ay siya'y dinisown ng pamilya. Kung kaya dumaan sila sa maraming hirap sa buhay. Kaya naman, buhay na buhay kay John of the Cross ang banal na krus. Hanggang siya nga po'y makalabos sa salang disobedience, pero tuloy pa rin po at siya po ay naging Spanish priest at gayon naging siyang friar at lalo tigit na napagnilayan niyang mabuti na walang ibang pamamaraan na masasabi para mapalapit sa Panginoon kundi ang yakapin ng krus. Ilan po sa mga sinabi niya ay ganito: where there is love, where there is no love, put on love and there will be love. Sometimes he talks about the dark night. Sabi niya sa dark night, don't be afraid of the dark night. For the dark night is the beginning of the dawning of the new day. Not everything is lost in the dark night because everything is renewed and transformed in the dark night. Marami po tayong dark night na maaaring maranasan, pero ang dark night pong itong binabanggit ni Saint John of the Cross ay walang iba kundi ang pagpapasa ng krus. Kaya naman, wala pong ibang pamamaraan para mapalapit sa Panginoon kundi ang banal na krus. The greatest bonding that we can have with Jesus is the cross. The very special possession of the Lord is the cross. For those whose life are headed into ruin, the cross is a complete absurdity. But for us who believe, the cross is the power of God. Kaya naman, kung titingnan din po natin, ang krus po, ang mathematical function ng cross ay hindi minus, kundi ito po'y plus. Kaya when you experience a lot of pain, suffering, and cross, plus sign are given to you. Mga kapatid, sa ating banal na ebanghelyo ay hindi maintindihan ng mga eskribas at pariseo ang Panginoon. Kahit si San Juan Bautista, hindi nila tinanggap. Kaya naman tinanong ng mga eskribas at pariseo, anong kay mo para gawin ang mga bagay na ito? Sabi ng Panginoon, sasabihin ko ang aking kay kung sasabihin ninyo kung saan nanggaling ang karapatan at kapangyarihan ni Juan Bautistang mabinyag. Sa tao ba o sa Diyos? Pag sinabi ng mga eskribas at pariseo na sa Diyos, ay bakit hindi kayo naniwala? Pag sinabi naman sa tao, ay magagalit yung mga tao at baka sila ipapatay sapagkat ang mga tao ang tingin kay Juan Bautista ay isang propeta. Mga kaibigan, marami rin para rin po tayo mga eskribas at pariseo. May mga pagkataong tinatanong natin ang Panginoon at bakit niya hinayaang mangyari itong COVID-19 pandemic at marami ang madamay. Pero maganda pong ipaalala sa atin yung sinasabi po sa teaching ng Catholic Catechism of the Catholic Church ay yung sinasabi po about God's omnipotence. God's omnipotence is described as universal, loving, and mysterious. Universal because it embraces everybody, of all people, of all walks of life. Sinasabi rin po na ito ay loving because He's caring, loving, and forgiving like a father. At mysterious because we do not understand the plan of God. Sana po, ibigay natin ang kapangyarihan sa Panginoon, tanggapin natin ang mahiwagang kalooban ng Diyos. Yakapin natin at mahalin ang krus sa ating buhay. Amen.